Come again, as he promised.
us all sinners in the end unseen. As one family, we are gathered in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good morning, my dear brothers and sisters. Today we celebrate the solemnity of the Most Holy Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Let us acknowledge then our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Altogether, I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. You were sent to heal the contrite of heart. Kyrie eleison. Kyrie eleison. You came to call sinners all. Christ eleison.
intercede for us, to intercede for us. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, in the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. On earth peace to people of good Let us pray. God our Father, who by sending into the world the word of truth and the spirit of sanctification,
made known to the human race your wondrous mystery. Grant us, we pray, that in professing the true faith, we may acknowledge the Trinity of eternal glory and adore your unity, powerful in majesty. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Exodus. Early in the morning, Moses went up Mount Sinai as the Lord had commanded him, taking along the 2 stone tablets. Having come down in a cloud, the Lord stood with Moses there and proclaimed his name, Lord. Thus the Lord passed before him and cried out, the Lord, a merciful and gracious God, slow to anger and rich in kindness and fidelity. Moses at once bowed down to the ground in worship. Then he said, if I find favor with you, O Lord, do come along in our company. This is indeed a stiff-necked people, yet pardon our wickedness and sins, and receive us as your own. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Glory and praise forever. Glory and praise forever. Glory and praise forever. Glory and praise forever. Blessed are you, O Lord, the God of our fathers, praiseworthy and exalted above all forever. And blessed is your holy and glorious name, praiseworthy and exalted above all for all ages. Glory and praise forever. Glory and praise forever. Blessed are you in the temple of your holy glory, praiseworthy and glorious above all forever. Glory and praise forever. Glory and praise forever.
Blessed are you on the throne of your kingdom. Praiseworthy and exalted above all forever. Glory and praise forever. Blessed are you who look into the depths from your throne upon the cherubim. Praiseworthy and exalted above all forever. Glory and praise forever. Glory and praise forever. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, rejoice, mend your ways, encourage one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the holy ones greet you. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with all of you. The word of the Lord. Thanks be to God. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, to God who is, who was, and who is to come. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to John. glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, "Yes, God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him may not die, but may have eternal life. God did not send the Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him avoids condemnation,
But whoever does not believe is already condemned, for not believing in the name of God's only Son. My dear brothers and sisters, the gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Once again, good morning po sa inyong lahat. Good morning. Pakigirit po natin yung mga katabi natin ng good morning. Happy Sunday! Palakpakan po natin ang Panginoon. Today, we celebrate the solemnity of the most Holy Trinity, the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kailan po natin madalas na ginagawa o sinasambit sa ating buhay ang banal na santatlong ito? Siguro po, hindi ko na kailangang tanungin, po. Maralas sa buhay natin, pagkagising pa lang natin sa umaga, bago tayo kumain, kapag nakatapat tayo sa isang simbahan, dumaan tayo sa isang simbahan, o kaya kapag may hinihiling tayo, kapag nagdarasal tayo ng taimtim, kapag pumapasok tayo sa mga simbahan, kapag nasa mga trabaho tayo, maralas nating ginagawa ang pagkukrus sa ating katawan. Po, paano po tayo nagkukrus? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan po ang ating isang pinaniniwalaan at isang doktrina na mayroon ang inang simbahan. Ang pagkilala natin sa iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Pero noong ako po ay nag-aaral ng theology sa seminaryo, sabi po ng isang professor namin noon, sabi niya, kahit saan pa kayong makarating na pinakamagandang eskwelahan ng teolohiya, sabi niya, hinding-hindi ninyo mauunawaan ang kabuuan ng Santissima Trinidad. Kahit ang mga magigiting at tanyag na mga theologians at mga banal, sabi niya po sa amin, hindi nila nakuhang maunawaan ang misteryo ng Santissima Trinidad. Hindi nga po ba, mayroon nga pong isang sikat na kwento ni San Agustin, di po ba? Kung narinig niyo na po ang kwentong ito, na habang siya ay nagninilay sa isang dalampasigan, at pilit niyang iniisip at inuunawa sa kanyang sarili ang kabuuan ng misteryo ng Santissima Trinidad, mayroon siyang isang batang nakitang naglalaro sa dalampasigan na kung saan ang batang nakita niya ay pilit na babalik-balik na kumukuha ng tubig sa dagat at inililipat niya sa isang hukay. At nung tanungin siya ni San Agustin, sabi niya, bakit mo pilit na inililipat ang dagat sa hukay na iyan? Sabi po ni San Agustin sa bata, sabi dun sa isang kwento, kapag hindi mo makukuhang malilipat lahat ng mga tubig ng dagat sa isang hukay na iyan. Pero po ano ang naging sagot ng bata sa kanya? Sabi niya, at least alam mo, ganito rin ang kailangan mong maunawaan sa buhay mo ngayon, na hindi mo kayang maunawaan sa iyong sarili at sa iyong buhay ang kabuuan ng Santatlo, ang banal na Santissima Trinidad. But my dear brothers and sisters in the Lord, sa kahit na ganitong paraan na hindi natin makukuhang matarok ang katotohanan ng Santissima Trinidad, kahit papaano marahil mayroon tayong pag-uunawa sa banal na santatlong ito, sa tatlong persona na ito ng iisang Diyos. Mayroong paalala sa atin ang ating Panginoon sa pag-uunawa natin sa Santissima Trinidad. Every time we make the sign of the cross,
we are reminded as Christians of the life that we are called to live. Uulitin ko po. Every time we make the sign of the cross, we are reminded of the life we are called to live. Mayroon tayong isang buhay na kailangan buhayin sa ating mga sarili bilang naniniwala sa tatlong persona ng iisang Diyos. Pero bago po natin pasukin ang buhay na ito, hayaan po muna nating isa-isahin natin ang tatlong persona na ito. Una, ano nga ba ang trabaho ng Diyos Ama sa atin? The God the Father teaches us first to love. The Father teaches us to love. Amen? O, pakitignan po yung mga katabi ninyo. Mukhang inaantok na po, po. Pakitignan niyo po yung mga katabi ninyo. Sige, pakisabi sa kanila, magmahal ka naman. In the first reading, my dear brothers and sisters in the Lord, kung pinakinggan po natin ang unang pagbasa na mula sa aklat ng Exodo, Moses went up to the Mount Sinai. He encountered God the Father who introduced himself as the Lord. God the Father described himself as the Lord, a merciful and gracious God, is slow to anger and rich in kindness and fidelity. Ito po ang pagpapakilala ng aklat ng Exodo sa Diyos Ama. Because God the Father is a merciful and gracious God, ipinagkaloob niya ang bugtong niyang anak sa atin dito sa mundo. Bakit? Upang tayo ay makaranas ng isang puro at wagas na pag-ibig ng Diyos. Amen. Yun po ang trabaho, yun po ang naging gampanin ng Diyos Ama sa atin bilang mga mananampalataya. Ipinakilala niya ang sarili niya sa atin at tinuruan niya rin tayo na magmahal bilang mga Kristiyano. So my dear brothers and sisters in the Lord, kung ang Diyos Ama pala ay isang Diyos Ama na nagmamahal at isang Diyos na nagbubuhos ng kanyang pagmamahal, so must we as Christians and believers, nawa tayo rin ay matutong magmahal hindi lamang ng ating mga sarili, kundi lalong higit sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen. Kung ang Diyos ay isang komunyon ng pag-ibig, tayo rin ay tinatawagan na maging mga instrumento ng pag-ibig patungo sa ating mga kapwa. Halimbawa po, sa ating mga pamilya, inaanyayahan tayo ng Diyos Ama na magmahal patungo sa ating mga pamilya, magpatawad kung sinasaktan, matutong magparaya kung inaalipin, matutong mag-unawaan kung mayroong hindi pagkakaintindihan. Then, we can say that we love each other kung papaano ang Diyos minamahal niya tayo. Amen. Halimbawa pa po sa ating pamayanan, piliin nawa natin ang pagkakaisa kaysa sa pagkakahati-hati. Naway tayo ay magbuklod bilang isang komunidad upang sa gayon maipakita natin at sumilay ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos Ama sa buhay natin. Paano pa po natin maipapakita ang pagmamahal natin sa iba? Piliin natin ang paggalang kaysa sa paghamak sa kapwa. Piliin natin ang katotohanan sa gitna
ng kasinungalingan. Kapag ganito po ang ating ginagawa, mas lalong tumitingkad ang pag-ibig ng Diyos Ama sa buhay natin. Amen. Yun po ang unang persona ng Diyos na ating pinag-uusapan ngayon. Ang Diyos Ama na nagtuturo sa atin na tayo ay magmahal. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Secondly, ang Diyos Anak na isinugo ng Diyos Ama patungo sa atin, na ipinagkaloob niya ang Diyos Anak. Sino ang Diyos Anak? Si Jesus, na kung saan nag-alay ng kaniyang sarili para sa ating kaligtasan. Sa pagbibigay ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak sa mundo, ang Diyos Anak na ito ang siyang nanubos sa ating pagkakasala bilang tao. Then, ano po ang makikita nating, ano ang makukuha natin bilang mga Kristiyano sa isang Diyos Anak na ito? The Son teaches us to serve and not to be served. Tinuturuan tayo ni Jesus na maglingkod, na ipagkaloob ang sarili patungo sa ibang tao. Sabi po ng ating ebanghelyo, "For God so loved the world, He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life." Para magkaroon ng isang buhay na walang hanggan. Yan po ang ginawa ng Diyos Ama sa atin. Sa tuwing tinitignan natin ang krus na nakabayubay ang anak ng Diyos, mauunawaan natin kung papaano niya ipinagkaloob ang kanyang sarili patungo sa atin. Kaya't mga minamahal kong bayan ng Diyos, kung ganito pala ang naging gampanin ng Diyos Anak sa atin, nawa tayo rin bilang mga naniniwala sa Diyos Anak, sa iisang Diyos, nawa tayo rin ay matutong maging tagapaglingkod sa ibang tao. Sa atin pong panahon ngayon, maraming tao ang naghahangad ng kapangyarihan, naghahangad ng pagkilala at tagumpay. Nung isang araw po, ako po ay nag-i-scroll sa aking Facebook. Nakita ko po, malapit na naman ang eleksyon po ng barangay captain at ng sa mga barangay po at saka yung mga SK ata. Malapit na naman ang eleksyon. My dear brothers and sisters, marunong lahat niyan silang ngumiti sa inyo. Kapag nakakasalubong nila niyan kayo, lalo na yung mga naghahangad ng posisyon, kumpari lahat kayo. Kamag-anak lahat kayo. Naalala ko po nung ako po ay nag-aaral pa na seminarista. Sabi po sa akin nung isang parokyanos doon sa parokya namin, sabi niya sa akin, "Hay, palagay ko, hindi ka matatapos na pari." Sabi niya po sa akin, "Kasi hindi ko nakikita sa'yo na marunong kang maglingkod sa iba." Sabi ko po sa sarili ko, bahala na ang Diyos sa'yo. And then nung natapos po akong nung maordinahan po akong pari, noong ordinasyon ng araw ng ordinasyon ko po doon sa parokya namin, una pa siyang lumilinyang humahalik sa mga kamay ko. Sabi ko po sa sarili ko, akala kong hindi naniniwala ang taong ito. My dear brothers and sisters in the Lord, the point is, kung ang Diyos Anak ay nagkaloob ng kanyang sarili sa atin, nawa bilang mga Kristiyano, ganito rin ang ating maging buhay bilang mga tagasunod ni Kristo.
na sana sa ating mga ginagawa, sa ating mga iniaalay na buhay patungo sa ibang tao, nawa huwag tayong maging naghihintay ng kapalit sa anumang ating ginagawa. Sabi po ni Pope Francis, noong siya nabubuhay pa, the world tells us to seek success, power, and money. But God tells us to seek humility, service, and love. Ang isang Kristiyanong totoong naglilingkod, hindi naghihintay ng palakpak sa ibang tao. Amen? Ang isang Kristiyanong naglilingkod at tumutulong, hindi siya naghihintay ng pagkilala sa kanyang kapwa. Dahil malinaw sa kanya, ang pinakarason at pinakadiwa ng kanyang paglilingkod ay hindi para punuan ang kanyang sariling interes, kundi upang punuin ang kanyang pagmamahal sa Diyos Anak na unang nagpakita ng paglilingkod sa tao. Amen? Bigyan ko pa po kayo ng halimbawa. Nung ako po ay nasa isang parokya na naka-assign, mayroon po akong experience sa isang benefactor namin. Lumapit po siya sa akin, nag-appeal po ako para sa mga programa namin sa parokya. And then, lumapit po siya sa akin, sabi niya sa akin, Father, ano po ang kailangan niyo dito? Sabi niya po sa akin, sinabi ko po sa kanya, kailangan po namin ng ganito, ng ganyan, and we are raising funds for these activities and for these programs. Sabi niya po sa akin, kung nagkakahalaga po ng 200,000 yan, I will pay the half. Magbibigay po ako ng 100,000. Pero, sabi po niya sa akin, pero, Father, please, do not say my word to the people. Do not say my name to the people. Huwag nawa po ninyong banggitin kahit ang apelido ko, kahit ang unang pangalan ko sa mga tao. Lagay nyo na lamang po, Juan. Pwede na po iyon. My dear brothers and sisters in the Lord, ito po ang ginawa ni Jesus sa atin. Paglilingkod na isang puro at totoo at dalisay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ni Mahatma Gandhi, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Tignan niyo po yung mga katabi ninyo, sige. Sige po, tignan niyo po. Wag po ako ang tignan ninyo. Alam ko po, pogi na ako. Sinabi ko na sa inyo. Pakisabi sa kanila, maglingkod ka ng totoo. Last point na lang po. Ang haba ng homily ni Father. Do not worry po. Because this solemnity, kailangan po nating maipaliwanag. Ne po. Kaya po, ipinapaliwanag ko po ng isa-isa sa inyo. Last point, the third point. The Holy Spirit. Ano ang trabaho o ano ang ginagampanan ng isang banal na espiritu? The Holy Spirit, my dear brothers and sisters in the Lord, teaches us to build communion. The Holy Spirit teaches us to build communion. Nakikita po natin ito sa ikalawang pagbasa na ating ipinahayag ngayong araw na ito. When Christians in Corinth would mend their ways, encourage each other, agree with one another, they live in peace. The Holy Spirit is the bond of love between the Father and the Son. Because of this, the Holy Spirit teaches us not to live in division, but in full communion. A life of unity, a life of understanding, and a life of love. Ito po ang trabaho ng banal na Espiritu. Ang pagbuklo rin niya ang bawat tao
at ang bawat Kristiyano na naniniwala sa Diyos Ama. Papaano po natin ito maipapakita sa ating pang-araw-araw na buhay? Simple lamang po. Kapag mayroong mayroong hindi pagkakaunawaan, nawa bilang mga Kristiyano, tayo ang mangunang magbuo. Tayo ang unang makipag-ayos. Tayo ang unang lumapit upang maipakita natin ang ating pag-ibig sa banal na Espiritu. In our families, in our communities, misunderstandings and conflicts can easily arise. Lalo na kapag naglalamangan na. Pero ano ang paalala sa atin ng banal na Espiritu? The Holy Spirit invites us to become bridges, not walls. To become peacemakers, not dividers. Aliwa po itangi katamo pa'y mumunang makipate. Nepo, potange kami di na ayuda. Kapag hindi ka nabigyan ng ayuda, ikaw pa ang unang nakikipag-away. Kapag hindi ka nauna sa pila, kapag nakalinya, kapag nahuli ka, ikaw pa ang unang nagrereklamo. But my dear brothers and sisters in the Lord, bilang mga Kristiyano, ang paalala sa atin ng banal na Espiritu, tayo ay bumuo ng pagkakaisa at hindi pagkawatak-watak. Amen. As St. Paul reminds us, make every effort to maintain the unity of the Spirit in the band of peace. Dahil kapag mayroong pagkakaisa, mayroong kapayapaan. Malabo pong mangyari na magkakaroon ng kapayapaan kung mayroong nagpuputukan sa Senado. Nepo. Mahirap pong magkaroon ng kapayapaan kung naggegerahan sa loob ng Kongreso at Senado. Nepo. Napapanood nyo po? Huwag na po tayong tumulad sa kanila. Nawa tayong lahat na naririto maging daan upang ang pag-ibig ng Espiritu Santo na pagkakaisa ay maipakita natin sa kapwa natin. Communion is built whenever we choose forgiveness over resentment, dialogue over conflict, and love over selfishness. Let us ask the Holy Spirit to fill our hearts with charity and understanding, so that through our words and action, we may help build a more united church, a united family, and a united community. At the end, my dear brothers and sisters in the Lord, if we learn to give rather than to take, to unite rather than to divide, and to practice mercy and integrity, then we will not merely be a Christian nation in name. We will become a Christian nation in character. Bilang panghuli po, inaanyayahan ko pong mag-cross tayo ng sabay-sabay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please all rise to profess our faith. All together, I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. the Father, through the Holy Spirit, has sent Christ, His Son, to be one with us, and has made Him a source of life for us. Let us raise our petitions to the Triune God as we pray. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Send your Spirit to the Church that we may be helped in our frailty and be provided
with gifts that will make us pleasing to you, we pray. Hear our prayer. Send your Holy Spirit to our religious and political leaders that they may be filled with strength, wisdom, and compassion to serve your people, we pray. Lord, hear our prayer. Send help to the wayward, the sick, the lonely, and those who suffer in any way, we pray. Lord, hear our prayer. Bind the members of our community together in friendship and unity, that our greetings of peace in the Eucharist may be reflected in our everyday lives, we pray. Lord, hear our prayer. Bless all the efforts of those who form and animate our basic ecclesial communities, that all may work towards a deeper communion of faith, we pray. Lord, hear our prayer. Bring the dead to share in your glory, the same glory of your Son and the Holy Spirit, we pray. Lord, hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community, those who are in need of our prayers and our personal intentions. We pray. Lord, hear our prayer. Father, you send your word to bring us the truth and your spirit to make and keep us holy. Help us worship you, one God in three persons, by proclaiming and living our faith in you. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his church. Sanctify by the invocation of your name, we pray, O Lord, this oblation of our service, and by it make of us an eternal offering to you. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just, It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For with your only begotten Son and the Holy Spirit, you are one God, one Lord, not in the unity of a single person, but in a trinity of one substance. For what you have revealed to us of your glory, we believe equally of your Son and of the Holy Spirit, so that in the confessing of the true and eternal Godhead, you might be adored in what is proper to each person, their unity in substance and their equality in majesty. For this is praised by angels and archangels, cherubim too and seraphim, who never cease to cry out each day, as with one voice they acclaim. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
Great is the mystery of faith. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself. Grant that we who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Leo XIV, our Pope, and Florentino, our Archbishop, Paciano, our Archbishop Emeritus, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who were pleasing to you, at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory. Through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to pray.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit, Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you po sa inyo lahat. My dear friends, behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed.
Let us pray. May receiving this sacrament, O Lord our God, bring us health of body and soul as we confess your eternal Holy Trinity and undivided unity through Christ our Lord. Amen. Please be seated for